Good morning mga madi. Magandang buhay sa inyong lahat. Saang sulok man kayo ng mundo. Char! Saang sulok man kayo ng mundo. Ang sana kayo ay okay lang dyan. Despite of all the prices na nagmahal na talaga lahat. Yung especially yung gasolina, yung gasol, ay ginoo ko. Naunsa naman ang Pilipinas. Oy, nakakaparanoid yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. Sa totoo lang mga madi. Lalong-lalo na naaalala ko sa family ko. Kaya sana kayo okay lang kayo dyan mga madi. Kaya natin to. Another pagsubok na naman. Hindi lang sa inyo dyan sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Anyway, naglalakad ako papunta sa bus stop. Papunta tayo dun sa bus stop kasi papasok na tayo ng school. Mag-alas 8 na eh. Makakahabol pa naman tayo sa bus. Medyo madilim man mga madino. Yung vlog na, yung video natin, hindi ko na-adjust yung kanyang light ba. Para hindi siya ganun ka dilim. Lalo na ngayon na gloomy siya. I hope lumabas si Haring Araw. Mamaya ka usually hapon lumalabas si Haring Araw. Surprise. Time ko na umalis. Kayong mag-ama ko, kanina pa sila nakaalis. Si Lumi, gumising kami ni Lumi ng 6:30. Then, binihisan ko agad. Hindi ko na siya pinapakain ng almusal. Kasi gusto ko na kumain siya ng almusal doon sa daycare para masanay siya ba. May mga times na kumakain siya, may mga times na hindi. Pero pag late siya nagising, pinapakain ko na siya sa bahay. Of course. Ay, ayun na yung bus. Tapos si Mister, nauna sa laging gumising, alas 6, gising na yun siya. And then si Mister na yung pinahatid ko kay Lumi. Nakauwi din ng bahay, mga madi, ang inyong Madi Ruby na natapos yung school 1:30, pero nakarating na dito sa bahay ng almost alas 3 na. Narating na naman si Lumi maya-maya. Plano ko pa naman sana na bago dumating ang Lumi, makagligpit-ligpit ako ng mga toys niya dito na sobrang dami ng toys. Kailangan ko siya iligpit or itago sa kung saan pwedeng itago nang hindi na nandyan lang sa aming living room. Kasi for sure sa Saturday, magkakalat yan ng bonggang-bongga. Kaya itatago ko yung iba. Pero yun na nga. Anong oras na? Alas 3 na. Pero kakayanin siguro natin yun bago dumating si Lumi. Kaya after ng school, bus, diretso ng shop sa Lidl, and then after Lidl, nag-Asian store, then Asian store to Co-Market. Ay, nakakaloka. Yun ako, madali ka makauwi, pero ang tagal mo nakauwi kasi kailangan mong, hindi mo mahanap sa isang store yung kailangan mong mabili. So, kailangan ko mag-jump from one shop to another shop. So, anyways, importante na dito na tayo sa bahay. Humili ako na. Ito yung mga napamili natin. Bread. And then, magluto kasi ako ngayon mga madinang Maha Blanca. Ito yung ginugol ko ngayon para bukas, Friday. Ibang mga lulutuin na lang yung kailangan ko asikasuhin. Oh, hindi naman ganun kahabongga yung hindi naman ako magdadami ng handa mga madi. Pero syempre, dahil wala naman akong oras para sa paggawa nito, kaya inunti-unti ko siyang simulan para hindi ako mahirapan. So, yan. Tapos, alam niyo ba mga madi, kanina pala sa school, yung topic namin sa school was suicide. Saktong-sakto din sa napapabalita ngayon doon sa Pilipinas na yung 16 years old ba na bumili ng nylon. Tapos, nagbidti sa punuan ng mangga. Kawawa naman talaga. Ano ba ang nangyayari sa mga kabataan ngayon? As in, ano yung nagsusuicide ba? Kawawa. Tapos, tinakil din namin syempre kung ano yung mga factor, dahilan, kung bakit nagsusuicide yung isang tao. Hindi lang pala siya yung, hindi ko na itanong kung ano ba yun, yung overall na ba yun, depression na ba yung, kunwari, bakit nagsusuicide yung isang tao, yung may problema sa pera, may mental health problem, may physical problem like sakit na hindi niya nakaya, tapos napapakamatay, yung ganyan. Tapos maraming mga factors yung kanina na yung cause ng, tapos bullying. Basta maraming mga factors kanina yung nandun sa listahan ko ano yung dahilan kung bakit nagsusuicide yung mga tao. Kaya kayo mga madi dyan,
Kung meron kayong mga pinagdadaanan, please, pwede nyo akong i-message, pwede nyo akong kausapin, pwede kayong mag-rant ng hinaing nyo sa akin. And of course, safe yung mga, kung ano man yung isasabihin nyo sa akin, i-share nyo sa akin. Kasi, ang dami ko ng mga nalaman ng mga secrets and hanggang sa nakakalimutan ko na lang siya kasi ako talaga yung tipo ng tao na kapag may sikreto yung isang tao, hindi ko yan sinishare mga madi kahit sa mga kaibigan ko, sa mga malalapit ko sa buhay. Hindi ako yung tipo na basta-basta nagsishare. Di ba nga, sariling buhay ko ngayon, hindi ako nagsishare yung mga secrets po kaya yung mga secrets niyo pa kaya so message niyo lang ako mga madi kung meron kayong mga basta kung anong klase ng problem, huwag lang pera. pwede ko kayong kausapin about sa pera pero yung manghingi ng pera wala. Wala ako dyan mga mali, pasensya tayo dyan sa part na yan. Pero yung mga gusto nyo ng emotional support, gusto nyo ng may kausap, message nyo lang ako mga mali sa Pinay Mama in Finland. I'm willing to listen, I'm willing to give you a virtual hugs or anything na pwede ako makatulong sa inyo. Basta wag lang kaperahan. Wag lang kaperahan mga madi. So just message mga madi, parang awa nyo na message nyo ko, kausapin nyo ko kung gusto nyo ng kausap, basta anything, I am here. Message nyo lang si Pinay Mama in Finland mga madi, okay? Kasi hindi talaga yan biro. Masasabi ko talaga na yung iba talaga yung 90s sa mga new generation ngayon. Kasi tayo dati, sobrang exposed tayo sa mga laro ng nasa labas. As in-enjoy natin yung paglaro ng mga patintero, any kind patintero, tagu-taguan, yung mga tombalata, yung sipa. Basta, alam niyo yan, sa mga 90s dyan, na as in, ang laki ng difference kaysa sa new generation ngayon. So, I think parang mas hindi ganun kataas yung suicide rate nung 90s kaysa sa ngayon. So, please, kung may mga pinagdadaan kayo mga madi, I'm willing to listen. Kung wala kayo ma-sharean, kung nag-aalala kayo na baka pag nag-share kayo, i-judge kayo, or yung walang makikinig sa inyo. I'm here mga madi. Just message me, okay? And, kamusta nga ba yung aking school mga madi? Di ba nag-aaral ako, sa mga bago pa lang dito, nag-aaral ako ng health care assistant and nag-internship na ako mga madi. Noong January 10 to February 15. So, napasok ko na, nakita ko na yung mundo ng mga elderly people sa Home for the Aged mga madi. So, doon ako nag-internship sa Home for the Aged. Nakita ko yung may mga iba't ibang klase ng mga may sakit doon. Na-realize ko na ganito pala yung may sakit, ganito pala yung may mga dementia, may mga Alzheimer's, may mga Parkinson disease, yung mga na-stroke, and basta iba't ibang klase ng mga may sakit doon sa, or mga matatanda doon sa Home for the Aged. So, nakita ko na, ganit, ang pala ng buhay nila, no? Talaga, nag-i-exist pala talaga mga madi, yung may mga tao na hindi na nakakilala sa kanilang mga mahal sa buhay. Tapos kapag tinanong mo kung ano yung pangalan nila, hindi nila alam yung pangalan nila. Sabi ko, parang sa pelikula ko lang yun napapanood. Pero nag-i-exist pala siya mga mad. Tapos yung iba naman, yung merong iba na hindi sila mapakali, hindi sila mapalagay, yung lakad sila ng lakad, hindi sila mapirmin sa isang lugar. Basta iba't ibang klase ng mga matatanda na meron doon. And then, yung buhay nila doon, yung ang sarap ng buhay nila. Pero, para sa atin, ang sarap ng buhay nila kasi alagang-alaga sila, like, pinapakain, pinapakain sila ng, basta puro lang sila kain doon. Tapos, may mga activities din naman. Pero, ang pakiramdam nila, mga madi, alam niyo kung ano, pakiramdam nila ay nasa prisuhan sila. Kasi syempre may mga sakit sila, iba't ibang klase ng sakit. So, hindi sila basta-basta nakakalabas. So, yung lugar na yon ay talagang nakalak. May mga iba na nagtatanong sa isip nila, bakit ako nandito? Ano ginagawa ko dito? Sino yun? Yung mga tao doon? Bakit yun yung ganun yung ginagawa niya sa akin? Yung mga ganun bagay ba? Tapos gusto ko umuwi, ayoko na dito. Tapos yung iba tinatry, nabuksan talaga yung pinto mga madi. Pero dahil nga nakalak siya, so hindi nila basta-basta nabubuksan yung yung pintuan ba. So sabi ko, this is real. Na ako nung napasok ko yung mundo ng mga elderly ba.
Kasi sa atin, di ba, parang, never naman ako nakapasok sa atin yung home for the aged. Hindi ko nga alam na nag-exist pala yan. Nag-exist yan, di ba, sa atin mga madi, pero hindi ganun ka famous, like, hindi naman sa ganun sa famous, pero sabihin na natin famous na word. Kasi, tayo, as much as possible, inaalagaan natin yung mga pamilya natin, di ba? Dito kasi, talagang, pag mga matatanda na, pag hindi na kaya alagaan ng mga pamilya nila, tapos yung mga pamilya nila may mga sariling pamilya na din, so nilalagay nila sa home for the aged. Tayo kasi hanggat kaya talagang inaalagaan natin, nature natin, alagaan yung pamilya natin. At the same time, parang mahal yata, di ba mga madi, na mag-ilagay yung family, or sino ba dyan mga madi yung may family na nasa home for the aged. 5 weeks ako internship mga madi, and sa loob ng internship na yon, merong assessment na mangyayari. Parang ano ba, parang bibigyan ka ng grade, mayroong grading na tinatawag. So, from 1 to 5, 5 is the highest. Yung grade na nabigay natin sa atin ay 4 mga madi, which is good. Kasi yung iba nga nakakuha ng 1, yung iba kong mga kaklase nakakuha ng 1, 2, tapos 3 na hindi sila masaya. Bakit? Ako supposedly makakuha ako ng 5 na number, na grade. Kaya lang kasi hindi ako nagtatanong, or tawag dito, hindi ako nagtatanong masyado, baka inakala nila hindi ako interested sa kind of work na meron ako. Pero overall, I'm so happy. Basta pa man di anyway, ano man ikuha. So yeah, ito yung ayusin ko mga madi. Oh, naggalat yung mga laruan ni Lumi talaga dito. Ay, Diyos ko Lord. Ito yung kailangan kong tanggalin. Ito, kailangan kong ilagay ito sa... Lagay ko yan sa mga plastic mga madi. Ay, ito pala. Dito ko ilagay yung mga maliliit siguro para mabawas-bawasan naman yung mga toys ni Lumi. Nandito lang naman siya sa gilid. But still, talagang nagkakalat pa din siya. Tapos yung iba, mga madi, yung merong isa doon na iyak siya ng iyak. Tapos yung ginagawa ko, iyak siya ng iyak. Meron siyang Alzheimer. Talagang sabi, ano ginagawa ko dito? Bakit ako nandito? Tapos inaaliw-aliw ko siya kasi syempre yung mga iba doon parang napagod na sa kanya kasi ulit-ulit lang yung itatanong sa inyo mga madi kasi nga may Alzheimer's. Syempre pag may Alzheimer's, ulit-ulit talaga yung mga tanong. Ulit-ulit din siyang umiiyak doon. Ako, matyaga kasi syempre nag-internship ako, kailangan ko pagitang gilas. Charoy, hindi pagitang gilas, talagang ganoon ang nature natin mga madino. Iba tayo magtrabaho. Talagang galing sa puso yung pagtatrabaho natin. Pero minsan, syempre, lalo na pag ulit-ulit, nakakaano din, kakasawa din. Diba, nalinis natin mga madi yung ating sala. At tinanggal ko din yung mga cover nito. Kailabhan ko din siya. Yung mga stuffed toys ni Lumi nandoon pa. Yung ibang toys ni Lumi nandoon sa gilid. Yan, sa ilalim niyan, kailangan ko pang tanggalin yung mga gamit dyan. Andyan lang yan sa gilid yung center table natin. Kaya hindi man natin mailagay dito sa gitna. Lumi ay mag-akit-akit man dyan. So dito lang yan siya. So dyan lang yan siya sa gilid. Nagsisilbing ano ni Lumi din minsan pag gusto niya ng fruits or mag-activity siya dyan. Pero kailangan kong linisan yan kasi sobrang dumi. Tapos tanggalin ko yung mga nandyan sa ilalim. Tapos ito, labahan ko na agad to. Kailangan kong maibalik agad-agad yung mga pillow covers. Tapos nandito pa yung ibang
Hoy, kinoko. I'm so happy with all those toys. Pero minsan nakakaano din talaga yung nakakaano din sa paningin. Pero syempre, I'm grateful kasi may mga toys si Lumi. So yan, ilalagay ko yan doon. Tapos ito mga madi, kinabiran ko yung mga ano natin, yung couch. Ayokong bumili kami ng bago. Kaya alam nyo naman kung saan kami nakatira mga madi. Third floor tayo. Pag bumili kami ng bago, maawa ako sa magbibit-bit, mag-aakyat dito. Third floor, walang elevator. So sabi ko, magtiis-tiis na lang muna kami dito sa sofa namin. Kaya naman siyang gawa ng paraan na, like ito yung kumot, pwede mo siyang i-cover. Magkaiba nga lang ng kulay. Kasi ito may star eh. Kasi as in, sira na talaga. Yan o, yung ano natin mga madi. Yan, yan o. Kita niyo yun sa ilalim. So, para hindi naman siya tsaka, yan, ginawa ko yung kumot, cover dyan. O, di pa? At least, maganda naman siya tignan. Tiis-tiis muna sa ngayon. Gustuhin man namin bumili ng bago, palitan yan. Pero naawa kami sa magbibit-bit, mag-aakyat dito kay hindi ganun kadali. Mabigat yung bibit-bitin nila, tapos third floor pa. So, tiis-tiis na lang muna. Tapos ito, labhan ko muna. Si Lumis, oh, ito na. Si Lumi na nga yata to. Lumi na nga. I think it's Lumi and Easy na. Sakto-sakto. Uy! Si Lumi na nga. Bless, Mama, bless. Bless, God bless. Hug. Ay, sus. Ay, sus. Ay, sus. Hug man. Agad dayon. Uy, ay. Ay. Huh? What? How are you? I miss you. Oh, sus. Ka-sweet nga bata. Agay, agay, agay. Ka-sweet man daw sa dalaga. Ay, yak, yak, yak. We have to remove this because it's dirty. Yucky. Sus, hug man daw yun si Aki. Yucky. Yeah, yucky. Yeah, halari, yucky. Nuni. Oh, Toshi. Yan si Tino Tapi po, boys. Marunong na yan siya magtanggal ng ano niya, pipo niya. Marunong na nga siya minsan magsuot ng diaper niya. Marunong na din siya magsuot ng pangtulog niya. Ha? Minisiki sa mene. Toshi minisini. Ay, tas buti habang naglilinis din ako kanina mga madi, ginawa ko siya ng pagkain. So ngayon may kakainin siya kasi alam ko gutom yan. Oh, sabi niya, gulat yan si Lumi sa anong mga nangyari dito. Ay, patay tayo, naka-on yung TV. Kasi hindi ko kaya siya pinapanood ng TV. Pingbini! Hindi na siya nag-TV. What happened, anak? What happened? What happened? Huh? What happened? Ay, buti hindi siya umiyak. Ay, salamat hindi siya umiyak. What happened? Hi! How are you? Pingbini? Nawala si Pingbini? Sus! Oh, ay, sus! Ay, sus! How are you? How are you? Gikuha ni Mama ang covers, anak because Mama will wash the pillow covers. Oh. Hug. Ay sus, ay sus. Agoy, grabe ka. Sweet na lang na bata. Ay, ginawa ko. Hug talaga agad yan pagdating sa daycare. Wanna say hi to the titas? Hi. Hi, titas. Say hi, titas. Hi, titas. How are you? Ay, sus. Hug man daw. Yan, kiss, Mama. Kiss. Sus. Meow, meow dayon. Meow, meow. Malapit na itong maging pusa kay Kaka Meow. Sweet sa akong dalaga man. Gawa na tayo ng Maha Blanca mga madi. Ito talaga yung pinaplano ko ngayon. Kaya nagtatlong shops ako kanina pag punta. Ano yan ni Lumi? Nagkalat na naman siya. Nalinis ko na, naayos ko na, pero nagkalat ulit. Pero sige lang, as long as masaya siya sa ginagawa niya. Meron namang magtatanggal ng kalat niya mamaya. Habang ako yung magpapatulog sa kanya. Yee! Mas masarap kasi gumawa ng maganda na gawin ko na tong Maha Blanca na to kahit na Sabado pa yung birthday natin. It's because masarap siya mga madino. Di ba pag matagal na siya sa fridge. Kaya gawin na natin to. At bawasan na din natin
Pag naluto siya. Yes. Nung gumawa ako dati ng Maha Blanca, nagustuhan ng ating mga friendship, mga Jumegas. Kay, hindi siya ganun katamis. Ayoko kasi talaga ng matamis eh. Yung sa mga nakikita ko na recipe, may 1 can of condensed and then nagdadagdag pa ng sugar. Sabi ko, parang sobrang tamis na. So, hindi ko siya ginaya. Lagyan pa ng sugar. Ito, wala na siyang sugar mga madi. As in, 1 can of condensed lang. Enough na yung pagkatamis niya at hindi sobrang tamis. Kaya hindi kayo mahilig sa sobrang tamis. So, yeah. Habang ay Lumi ang naglalaro, si Lumi, napakain ko na, naglaro na kami. Tapos ngayon, it's her turn to play on her own. Kaya, binibigyan namin niya ng time, mag-play kami together. And then, pag satisfied na siya sa paglalaro namin, siya na yung maglalaro on her own, mga madi. Finally, natapos din tayo, mga madi. Ayan na yung ating Maha Blanca, Maha de Ruby. Tapos, merong maliit dito na container para kainin natin at si Lani. Kasi tumago ko Lani, nalaman niya nagagawa ko ng Maha Blanca. Sabi niya, patikim na. Alright, bigyan natin siya bukas. So, yan. Yummy, yummy. Kaya lang, medyo hindi siya ganun yung tamis ba na, yung tamis. Wala siyang masyadong tamis. Hindi ko pala na tinikman kanina nung pinaghalo ko na yung ingredients ng coconut, iba, tsaka condensed. Usually, tinitikman ko. Hindi ko natikman kanina, nakalimutan ko. Pero buti na lang na ihabol pa natin siya. At mukhang na-over lang din to sa cornstarch. Kasi mabilis siya tumigas or na-over lang ako sa kakaukay. Kaya yan, medyo sana hindi siya ganun katigas. Kasi last time, tama lang yung lambot niya, hindi siya ganun katigas. Minsan kasi pag na-over na sa pag na-over sa flour, cornstarch, may tendency na matigas siya. So, sana hindi siya ganun katigas. Yung tamang-tama lang. Yummers, yummers ang ating Maha de Ruby. Buti na talaga na habol ko. Nilagyan ko siya ng sugar, mga madi. Pero hindi ganun kadami. Like, mga 1/4 lang. Inano ko siya. Minix ko siya sa hot water para mag-dissolve siya ba. Kasi luto na to eh. Nung tinikman ko na, ay! Na-over sa walang sugar.